Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Mulat sa pool, magkakaiba man ng dekada sa itsura, kilos at galaw, hindi raw mawawala sa uso sa bayan ni Juan ang mga boy band. Mga ka-Wonder, naalala niyo pa ba na magsulputan ang iba't ibang mga boy band noong dekada 90? Make some noise! Ang itinuturing na pinakasikat na boy band ngayon, kilala niyo rin ba? And we've got some great news for you. We're coming to Manila. Alam niyo ba ang mga miyembro nito? Dati palang mga contestant sa isang talent search. At ano nga ba ang maituturing na pinakaunang boy band sa Pilipinas? I wonder, bakit nga ba patok kay Juan ang mga boy band? Mga ganon. Ano mga ganito, mga ganito mga boy band. Usong-uso ngayon, di ba? Yung ano nga ba, grabe pala ticket, no? Ano? At may nagsabi pa na kabataan to babae na pag hindi ako binigyan ng nanay ko ng pambayad ng Pambili ng ticket, hindi ko siya papansinin kahit kailan. sabing gano'n. Kasi mamatay ako gano'n. Siyempre, baka ano lang yun, yung puso ng damdamin niya. Siyempre, hindi naman niya gagawin. I'm sure, di ba? Pero ibig ko sabihin, ganun sila ka-die hard. Na parang at all expense, di ba? Kailangan, kung magko-concert, manonood. Okay, tatanong natin dyan. Bakit patok ang boy band sa bayan ni Juan? Alamin natin. Looks at talent. Ito ang mga katangian na kailangan daw ng isang boy band na gustong sumikat. Ang magbabarkadang sina Dennis, Max, Jansen, Jandro, Paul, Benji, o ang Beat. Para makilala sila ng mga tao, daig pangaraw nila ang mga politikong nangangampanya. Dennis po. Jansen. Kami po ang aming. Busy kayo? Like nyo naman yung fanpage namin sa Facebook. Nagpupunta raw sila sa mga palengke at nagro-room to room campaign sa mga eskwelahan. Kasi po, for me po, one of the best group sila kasi po, sobrang down to earth nila. Hindi po sila yung nahihiyang makisama sa mga fans kahit mga amoy pawis po yung mga fans sila. Yaka pa din po, ganun po. Kaya hindi po kami magsasawa sa upbeat. Yun lang po. Kaya naman ngayon, isang audition ang isinat namin para sa Upbeat. At ang magsasilbing judge dito, ang talent manager na nagpasikat sa napakaraming artista sa showbiz. Ang tinaguriang The Master Showman na si Kuya Germs. Siyempre, grupo yan. Kailangan maging perfect. Especially in blending ng mga boses nila at saka yung pagkilos nila. Yung routine, na importante yun eh. And the showmanship. Pagpasok pa lang sa studio, bakas na ang kaba sa magbabarkada. Medyo kaya yan. Kinakabahan po pero excited. Kaya yan. Sana matanggap kami. 1, 2, 3, go! Upbeat! Ilang sandali pa, todo bigay na ang grupo sa pagkanta. Never stop dreaming, keep holding on. At the end of the day, some you win, some you don't. So I'm glad I'm here with some friends that I know. Always there with a smile. Believe by the words of the song. Together is where we belong. Never stop dreaming, keep holding on. Go Upbeat! Pananaw ng Philippine Studies expert na si Marot Flores ng UP Diliman, masasabing ang isang grupo ay maituturing na boy band basta't nakukuha nito ang kiliti ng masa, lalo na ng mga kababaihan at kabataan. Pero magkakaiba man ang pananaw ng ating mga eksperto, nagkakasundo naman sila sa iisang bagay. Na tayo mga Pilipino, mahilig daw tumingin sa panlabas na hitsura. Ang bagay na ito, masasabing kwalifikasyon nga raw ng isang boy band. Ang mga boy bands,
karaniwan mga gwapo, maganda itsura, at sila may mga boy next door look, kumbaga. Yung mga kabataan, especially yung mga teenager, nakaka-relate sa kanila. Mas crushable sila. Tapos pasukan mo pa ng mga magagandang kanta na tumatalakay tungkol sa love lives, tungkol sa pagkakamali at pagbangon muli. So, kumbaga nakaka-relate ang mga karaniwang one sa mga boy bands. Alam mo kasi talaga ang mga Pinoy, ito mag-idolize yan eh. Talagang matindi, pagkatapos yung mahilig tayo sa, masayahin tayo. So gusto natin na i-entertain tayo, mahilig tayong kumanta, di ba? Oo. Tsaka likas na siguro kahit naman sinong tao na mahilig ka sa music kasi sumasalamin yan sa buhay natin. Paglalo tungkol sa pag-ibig, di ba? So parang madali makarelate. Makaka-relate yung mga Pilipino, kaya sobrang pag-idolize, di ba? Kung umanga. At siyempre, at mga pogi, Sabay lingon. Sabay gano'n, yan. Pogi daw. Pero sa iyo, yung mga katangian kung bakit ang boy band, patok sa mga Pinoy. Isa yun sa yun yung mga dahilan. Ilan lang sa mga dahilan. Hindi na natin alam kung ano pa yung dahilan ng iba. Baka may crush, di ba? Crush lang. Crush lang yan. Or nakikiuso. Kaya kung may mga topic ko kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang ko kayo sa iwonder@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Maaari nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook account na napakarami ng likes, 100,000 plus na. Mag-suggest lang po kayo ng mga topic tungkol sa ating pagka-Pilipino. Pag-uusapan namin yan, iimbestigahan namin yan. Ako po si Cesar Apolinar. Paano po? Magkita-kita po tayo tuwing Miyerkules ng gabi alas 8 sa GMA News TV, ang #1 news channel. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!